Hi, my name is Ella at meron na akong 10 taong karanasan sa pagnenegosyo. Today we're gonna talk about one of the most important habits for success, ang self-discipline. Siguro nandito ka sa video na to kasi pakiramdam mo wala ka ng disiplina at kailangan mo ng insight ng ibang tao para makatulong sa'yo. Sasabihin ko sa'yo yung mga step by step kung ano yung pwede mong gawin para maging disiplinado ka na ulit. Simulan na natin. Sisimulan natin sa pinakasimple. Ito ang step number 1. Isulat mo kung bakit ba gusto mong maging disiplinado. Kung nandito ka sa channel na to, ibig sabihin hindi ka isang ordinaryong tao na walang malaking pangarap. Siguradong gusto mong maging productive dahil gusto mong maging ibang level yung buhay mo. Isulat mo sa isang notebook kung ano-ano ba yung mga goals mo, yung mga pangarap na gusto mong ma-achieve at bakit gusto mo itong ma-achieve. Kailangan sa notebook mo ito isulat. Dahil sa tuwing malilito ka at mawawalan ka ng disiplina, ito yung babalikan mo. Ngayon dahil na-refresh ka na kung ano yung mga goals mo, i-assess mo naman kung ano-ano yung mga dahilan at mga problema mo kung bakit nahihirapan kang maging disiplinado. Dahil self-assessment ito, kailangan mo maging tapat, kailangan mong isulat lahat kung ano-ano ba yung pinaglalaanan mo ng oras. Kung ano-ano ba yung mga inuuna mong gawin. Kung ano-ano ba yung mga nakakaapekto sa'yo kung bakit nahihirapan kang idisiplina ang sarili mo at gawin yung mga kailangan mong gawin. Alam mo may something sa pagsusulat sa notebook eh. Kapag sinusulat mo dun yung mga problema mo, parang habang nagsusulat ka, nakakaisip ka na rin ng mga solusyon. Kaya kung hindi mo pa ginagawa ang pagsusulat sa notebook, try mo na to. Dito may lalabas mo yung nasa isip mo na wala kang mararamdamang judgment galing sa ibang tao. Step number 3. Sulat mo yung mga solusyon na naisip mo sa mga problemang sinulat mo sa step number 2. Ang purpose nitong steps 1 to 3, ina-assess mo yung sarili mo habang ino-organize kung ano yung mga nasa isip mo. Kasi kapag magulo yung isip natin, mahihirapan talaga tayong kumilos. Pag hindi natin na-organize kung ano-ano ba yung mga pinaka-importanting goals, kung ano-ano na lang yung gagawin natin. Kaya yung mga sinulat mo sa steps 1 to 3, yun yung magsisilbi mong compass kapag naliligaw ka na. Step number 4, plan your day. Mas maganda kapag nagpaplano ka ng araw, lalagyan mo na ng oras kung gaano mo ba katagal na matatapos yung isang task. Gustong-gusto ko yung gumagawa ng ganitong mga checklist. Tapos chine-checkan ko kapag nagawa ko na. Kasi parang feeling ko, meron na akong mga na-achieve sa araw na yun. Kaya lalo akong ginaganahan na magtrabaho. Mas masaya kapag nasusunod ko yung tamang duration ng isang task na sinulat ko dito sa checklist. Kapag meron ka kasing ganitong maayos na plano, hindi mo na kailangan mag-ready, set, go na agad, alam mo na kaagad kung ano yung mga dapat mong gawin. Isa pa, hindi mo na maaaksaya yung energy mo sa pag-iisip kung ano-ano ba yung dapat mong unahin sa araw na to. Yung energy ng utak mo na yun, magagamit mo na sa execution. Step number 5. Okay na, may plano ka na. Kaso, tinamaan ka naman ng katamaran. Normal yan sa tao eh. Hindi talaga tayo laging motivated, hindi tayo laging masipag. May mga time na parang wala tayo sa mood, parang hindi natin kaya. May separate video nga pala ako about procrastination and how to manipulate your brain para maging productive. Ilalagay ko na lang yung link para mapanood mo rin. Bukod sa brain manipulation, ang mga pwede mong gawin ay mag-exercise at maligo. Kahit 5 to 10 minutes lang na stretching, malaking tulong na yun sa blood circulation mo. Lalo na kung sasamahan mo pa ng dance music yung stretching mo, mas gaganda yung mood mo. May kakaiba rin kasing tulong yung music sa ating mood, di ba? Isa pang technique ay gumawa ka muna ng mga simpleng bagay na hindi mo kailangan mag-isip. Ang mga ginagawa kong task bilang warm-up kapag wala ako sa mood magtrabaho, yung paghuhugas ng pinggan at paglilinis ng CR. Doon sa mga moment na yun, ang daming pumapasok na idea sa isip ko kahit hindi naman ako nag-iisip. Ang tawag doon ay alpha state of mind. Kung kailan ka kalmado, doon papasok yung mga idea sa isip mo. At kapag dumating na yung mga idea, huwag mong sayangin. Grab your notebook and jot it down. Sulat mo kaagad kasi baka mamaya makalimutan mo.
Step number 6 is about accountability. Kung meron kang isang tao na pinagkakatiwalaan, sabihin mo sa kanya yung mga goals mo. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ka ng hiya na itigil na lang basta kung ano yung mga pinaplano mo. Kapag sinolo mo lang yan, maaaring itigil mo yan anytime. At dahil meron na ngang nakakaalam kung ano yung mga plano mo, merong magtatanong kung ano na ba yung progress mo. Kaya lalo kang magkakaroon ng motivation para gawin at ituloy yung mga plano mo. Step number 7 is start your day right and avoid distraction kaagad kapag kagising mo. Kung meron kang mga daily routine, gawin mo na kaagad. Kung meron kang bagay na kapag hindi mo ginawa parang kulang, gawin mo na kaagad para malaman na ng katawan mo na umpisa na pala talaga ng araw na to at maging handa na yung isip mo na magtrabaho. As much as possible, iwasan mo na kaagad yung paghawak sa cellphone pagkagising mo sa umaga. Ilayo mo na kaagad yung sarili mo sa distractions. Kapag maayos mo nasimulan yung umaga mo, tuloy-tuloy na yan hanggang hapon na yan. Step number 8 is reset daily. Kailangan i-treat mo na every day is another day. Kung ano man yung ginawa mo kahapon, kung sakaling hindi ka naging productive kahapon, forgive yourself. Huwag mo nang bugbugin yung sarili mo sa pagsisisi kung ano yung mga pagkukulang mo kahapon. Kapag kasi nagdwell ka pa dun sa pagkakamali na ginawa mo kahapon, masasayang yung energy na sana ginagamit mo na lang sa actual work. Kaya move forward ka na kagad. Self-discipline is a learned behavior. Hindi ito parang talent na ipinapanganak tayo na meron na nito. We can practice and improve. Kaya pag sumikapan natin na mag-build ng strong self-discipline. Naniniwala ako sa Proverbs 21:5. The plans of the diligent lead to profit. Sana makatulong sa iyo yung mga steps na yan para maliwanagan yung naguguluhan mong kaisipan. Kung nagustuhan mo ang video na to, like and subscribe ka na dito sa channel na to. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!